Head north on Fernando Poe Jr. Avenue towards EDSA. Then in 30 meters, you will arrive at your destination. Maureen po. Ako, Hello po. dumain ko. Head north on Fernando Poe Jr. Avenue towards EDSA. Ano ba? Then in 30 meters, Ano yan? you will arrive at your Ano po? destination. Damit ko po. Akala ko, kasi yung iba na may dala ng aso, mga Ay, ganun. hindi po. Sorry, Damit ko po. dinoble check ko lang ha. Sorry. Alam po. Nabasa po kasi damit ko. Kaya nilagay ko po sa plastic. Nabutan kayo ng ulan? Oh, Kasalanan din ang lahat ng tao. Nakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusubay naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katutunan. Ngunit ang tumutubad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkakamuhay ni Diyos. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusunod ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula. Dito ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, ay tuturin na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bagong sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at nabubuo sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang pangalim na mag-ulit siya sa kasalanan. Ngunit ang nabubuo sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang pagmumula sapagkat pinulaw ng kadiliman. Sumusunod ako sa inyo ang mga anak, sapagkat ipinatawad namin ang mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumusunod ako sa inyo mga anak, sapagkat nakikilala niyo siya na sa simula pa ay siya na. Sumusunod ako sa inyo mga kapatid, sapagkat tinalo ninyo ang kasalanan. Simulatan ko kayo mga anak, sapagkat nakikilala niyo ang anak. Simulatan ko kayo mga anak, sapagkat nakikilala niyo siya na sa simula pa ay siya na. Simulatan ko kayo mga kabataan, sapagkat Ano yun? sa inyo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo niyo siya ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan ang nakabubukaw sa masamang bida ng laman. Ang mga natutuso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi namumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Mapaparang ang sanglibutan at lahat ng pinakunggalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, malapit na ang oras. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ay marami ng lumitawag ng mga Antikristo. Kaya tala natin malapit na ang oras. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga tao yun. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunan. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di nito alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang sinungaling ang nagmumula sa katotohanan. Sino na ang sinungaling? Hindi ba ang tumatanging si Jesus ang Kristo? Ito na ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag ginagapit naman ang anak, pati ang Ama ay isa sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa sumunod. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na matangaya. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang mag-ikaw sa inyo. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya ay nananatili sa inyo, hindi na kailangan po ang kaibigan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ito ang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagtalito niya at hindi na mahiya sa Kanya sa araw niya. Kung alam niyo si Kristo ay matuwid, dapat din ninyo malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Kapitulo 3. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ang anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagbalik ng muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya kung sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, na siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala
pagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang bawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi napapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang napapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakita at hindi nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong padala kanina. Ang sino mang gumagawa ng nagpili ay nagpili, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula ay gumagawa na ng kasalanan ng diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At lamang ang Diyos ang kanina, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino man hindi gumagawa ng mabuti at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang aral na narinig ng Diyos sa simula. Pag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya ay anak niya. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang luha, ngunit patuloy ang kanyang kapatid. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong magkakakong pinapoboonan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng buhay. Dito natin makikilalang tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali man tayo sige niyo. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo pinupusig ang ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ilatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Yesu Kristo at magiging gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanyang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Kapitulo 4. Mga minamahal, huwag inyong paniwalaan ang bawat nagsasabing sumasakanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin mo na nito upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasakanila, sapagkat marami ang hulaang propeta ang lumilahok sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng ating Kristo ay nasa Kanya. Nasabi na sa ito ito'y darating at ngayon nga nasa sanlibutan na. Mga anak, tayo sa Diyos at ipinagtagumpayan ninyo ang mga hulaang propeta, sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu nasa mga makasalutan. Sila ay sa sanlibutan kaya mula sa sanlibutan ay tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang salita. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa akin. Ngunit hindi nakikinig sa akin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng pangalitan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at suguin niya ang kanyang bugtong anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayo mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinakalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin na pinapatuhan ng sinugo ng mga kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanyang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig ng mundo. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi maganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaunahin ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nasasabing, iniibig ko ang Diyos at napabuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling.
iyong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya pag-ibig. Paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kapitulo 5. Inaari mga anak ng Diyos ang sumasampalatayan sa Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagkatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan? Ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Yesu Kristo ang naparito sa sanglibutan, binautismo sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismo sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ito ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng Diyos, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoo nito. Ngunit ang ayaw naniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang totoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating nililinig niya tayo. Alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan di hahantong sa kamatayan espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan espiritual. May kasalanan hahantong sa kamatayan espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawain di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo, at hindi sila maaaring anhihin ng diablo. Alam natin tayo anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa, upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo nasa anak ng Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang ikalawang sulat ni Juan.